Paano nangyari to na umaapaw ng isda yung bangka ni Tito? Paano niya nahuli ang ganito karaming isda? Teka, nasaan na ba siya? Story time. Gusto ko lang ibahagi ang nangyari sa tiyuhin ko noong 1997 dito sa Del Carmen, Surigao del Norte. Dalaga na ako nito na mangyari to sa tiyuhin ko. At sa kanila ako nakatira kaya saksi ako sa pangyayaring to. Isa nga pala mangingisda ang tiyuhin ko. Isang araw, pag-uwi niya galing sa laot para mangisda, ang dami niyang huling isda. Samantalang yung iba niyang kasabayan sa pangingisda, walang mga huli ang mga yon. Hanggang ang pangyayari na to ay ilang beses na ulit. Dito na nagtaka yung tiyahin namin. Kasi nga tuwing umuuwi siya, napakarami niyang huling isda. Kaya tinanong siya ng tiya ko kung paano nangyari yon. Na marami siyang huli samantalang yung mga kasama niyang mangingisda nagre-reklamo na walang huli at walang isda sa laot masyado. Sinagot siya ng tiyo ko ng pabiro na meron daw nagkakagusto sa kanyang isang sirena. Hindi naniniwala ang tiya ko kasi akala niya nagbibiro lang si tiyo tungkol rito. Kaya binaliwala niya lang ang sinabi nito. Hanggang dumating ang isang umaga, paggising namin, nakita namin yung bangka ng tiyuhin ko na punong-puno yun ng isda. Pero wala na ang tiyo namin dito. Nagtaka ang tiya ko kung nasa na yun at iniwan lang ang mga isda na nakabalandra sa loob ng bangka. Inanap namin siya buong maghapon hanggang umabot kinabukasan. Walang bakas ni Tito sa lugar namin. Hindi na namin siya matagpuan. Lumipas ang araw, linggo at buwan, hindi na yun nakabalik. Dito na naalala ni Tia ang sinabi nito tungkol sa sirenang nagkakagusto sa kanya. Naisip niya na baka yung bangkang punong-puno ng isda kapalit nun ng tiyo namin. At tuluyan na siyang naakit ng sirenang nagkakagusto sa kanya. Hanggang sa ngayon, walang labi ng tito ko ang natagpuan, kaya nananatili sa aming misteryo ang karanasan naming to.